Kuya Will, attorney, bati muna tayo sa ating mga kaibigan. Attorney, go ahead. Magandang umaga po sa inyong lahat sa Ay, tanghali na po pala. Na lost track of time na po dahil galing pa po kami sa Rizal, sa Antipolo, sa Taytay. So, kami po ay masaya na nandito at napaunlakan niyo din po kami. So, ako po si Attorney JP Padiernos, ang first nominee ng GP or Galing sa Puso Party List 132. Thank you, Attorney. Magandang hapon, everyone. Ito yung pinaka-press ko namin na medyo talagang, andito lahat ng channels. So, first time namin kasi madalas pag pumunta kami probinsya, yung mga radio stations, ito medyo, kasi malapit lang, at syempre masarap yung pagkain. Kaya maraming dumating. Magandang hapon sa inyo lahat. Welcome. The door is open sa inyong mga questions at syempre lahat ng kaya namin sasagutin namin ang galing sa aming puso at puso para sa bayan ang pagsagot namin. This Attorney JP Padiernos is my partner sa ito po yung GP party list galing sa puso party list ng Nueva Ecija. Siya yung attorney. Ang father niyang incumbent ngayon si Congressman GP Padiernos from Nueva Ecija, na kababayan ko. Now siya ho ang first nominee ngayon ng GP party list, si attorney. Yan. So napakilala na siya, napakilala na ako. Ako naman, kilala niyo naman kung sino ako, kahit papano. Ako yung, alam niyo na. Yun na yun. Okay, thank you. Good afternoon. The door is open to all the questions. Taas lang po ng kamay, pupuntahan ko po kayo para bigay po yung mikropono sa inyo. So, first question po. Nahiya pa sila ata. Thank you very much. Wala kayong tanong. Maraming salamat. Busog pa. Hindi, maraming salamat. Wala kayong tanong. So, pwede na tayong Yes po. Meron tayong Meron tayong GMA. Meron po GMA, Meron tayong TV5. And then, ano pa yung mga channels natin? Meron po tayong Inquirer, may Philippine Star din po tayo, may Manila Bulletin, Abante, tsaka syempre po yung mga kaibigan po natin sa radyo, kompleto din po sila dito. Siguro, Sir Will, ako na po magbabato muna ng first question kasi medyo, ngayon pa lang kayo, sir, nag-uumpisa, no? Talagang in the heat of the campaign. Ano na po ba yung mga areas na napuntahan na natin? Actually, this is the second day. Yung una namin sa Lucena, kailan yun? I think Friday ba yun? Ano ba ngayon? Friday ngayon. Tuesday, no? Tuesday. So, naimbitahan mo kami doon sa Lucena, napakainit ng pagtanggap. And then after Lucena, tumuloy naman kami na Lipa. Okay, so may press con kami sa Lipa. Din. Max din, no? Sa Max. Papunta nyo, Max, ha? Hindi sa aristocrat po sa Lipa. Aristocrat pala. Mahilig kayo sa manok. Doon, so ito ngayon yung pangalawa. Okay, so nagsimula kami kanina, of course, kay Mayor Junjun Inyares ng Antipolo, and then napadaan naman kami kanina sa Rizal, Taytay Rizal. So ito, kami magkasama doon. Yun. So second day namin ng kampanya. Ha? Hindi, yung Davao namin, kasi nagsimula ako yung mga event ng mga piyesta ng mga dinagyang, so kasama ko naman ng Smart, so sinulot, and then ano pa ba, ati-atihan. And then, yung pinakahuli namin, yung Nueva Ecija, yung homecoming ko. Which is yung pinakamalaking crowd sa Cabanatuan City. Doon kasi ako pinanganak. Okay, thank you, Kuya Will. Sir Will, questions po from the floor? Yes, sir. Yan. Magandang tanghali po. J. Mark Tagala po ng Radyo Pilipinas. Kay first nominee, kay attorney. Sir, dahil ngayon pa lang po namin narinig yung sa party list po ninyo. Baka pwede nyo po kaming i-walk through ano po yung mga plataforma ninyo, ano po yung mga plano po ninyo sa sandaling kayo po maluklok po sa kamera. So, ang GP or Galing sa Puso Party List po ay actually pang-6 na taon na po namin naglilingkod sa ating mga kababayan. Ito po ay pangatlong termino na po namin. So sa 6 na taon na pag-ikot namin sa iba't ibang lugar, lalong-lalo na po sa lalawigan namin kung saan kami nagsimula. Kami po ay, ang advocacy po namin ay 3. So una po, yung sa edukasyon. Pangalawa, yung sa kabuhayan or livelihood. At syempre, yung pangatlo, yung ating kalusugan or health. So ito po yung 3 pangunahing advokasya namin na base po sa pag-ikot namin sa
sa aming lugar kung ano po yung pangangailangan nila. So in terms naman po ng ating mga gustong gawing plano, so sa edukasyon po, meron po tayong mga sinimulang mga programa tulad ng pagbigay po ng mga kasi sa lugar po namin, maraming estudyante po doon, walang pambili ng school supplies, walang means of transportation. So sinimulan po natin yung magbigay po ng mga bisikleta na may helmet, tapos mga school supplies. Tapos mahigit since 2019 po, mahigit 50 mil na po ang nabigyan po natin ng scholarship po sa iba't ibang lugar. So, ang isa pa po na konektado dyan, yung particularly yung mga estudyante po na anak po ng ating mga magsasaka. Dahil po ang Nueva Ecija po ay kilala bilang Rice Granary of the Philippines. So, malaki po ang suporta na binibigay namin, lalong-lalo na po sa kanilang mga pamilya. Pangalawa po, yung ating gustong ilaganap sa buong Pilipinas, yung pagtatagpo ng mga Wi-Fi o libreng Wi-Fi sa mga public elementary schools. Lalong-lalo na po yung mga lugar na far-flung areas, 'di ba po? Kasi doon po nagkakaroon ng delay din sa learning, 'di ba po? So, yun po yung pangalawa. And then pangatlo po yung naisip ko pong i-institutionalize. Na ginagawa na naman po ng mga private companies, some private companies without mentioning them. Ito po yung tinatawag na School to Work program, kung saan iko-connecta na po natin yung ating mga mga government agencies and private companies sa mga estudyante bago sila graduate. Nang sa ganun, pagkatapos nila, may nag-aabang na po na trabaho. So, konektado rin po doon, syempre, paano po iyon maisakatuparan? So, ang gagawin po natin, bibigyan dapat natin ng mga incentives yung ating mga kumpanya na nagpa-participate po sa ganitong programa. Like tax incentives, na kailangan po through legislation po yung mga yan. Pangalawa po, yung sa ating kabuhayan. So, sa kabuhayan po, ang goal po ng GP or Galing sa Puso Party List ay magkaroon ng sustainable livelihood programs. Lalo na po sa ating mga magsasaka na pagpanahon ng gawat o yung panahon na hindi sila nag-aani, kasi 2 beses lang kada taon hanggang 3 lang ang anihan dito sa Pilipinas, meron po silang pwedeng pagkakitaan. So, isa ko po na gusto ko pong ipalakasin, patibayin, ay yung ating mga yung TESDA programs. Lalo na po yung mga natigil po sa pag-aaral para po sa mga technical and vocational skills training. Then pangalawa po, gusto din po natin patibayin yung mga MSMEs natin or micro, small, medium enterprises. Dahil ito po ay nagpo-promote ng job creation. Ang nangyayari po kasi, madami po sa ating kababayan, hindi po, pagkatapos sila mag-graduate, wala pong trabaho. Diba po? So, ito po ay, it will not just boost our economy, but it will create more jobs for our kababayan. Diba? So, yun po yung sa ating livelihood, pero yung sa nagawa naman po namin, madami po tayong ginagawang tulong sa ating mga, yung tulad nga ng minention ko, yung mga magsasaka, inibigyan natin sila ng mga financial assistance para po yung pangtawid lang nila. Diba? Siyempre, yung sa magsasaka din natin, kailangan din natin suportahan yung mga modernization ng kanilang mga farm equipment. Diba? Pag tinulungan po natin yung ating mga magsasaka, then hindi lang po natin tinutulungan sila mas sustainable yung kanilang kita sa kanilang mga ani, pero matutulungan din natin sila sa mas daily nilang pamumuhay. So pangatlo po na advocacy po namin ay yung sa health or kalusugan. So sa kalusugan po, 3 to 5 times a week, sinimulan po namin yan last year. Kami po ay gumagawa ng mga medical mission sa mga iba't ibang barangay, sa iba't ibang lugar. Dahil nakita po namin, karamihan po ng ating mga kababayan,
wala pong pang check-up, di ba? Ang dami din po, sabi nga ni Kuya Will, madami sa kanila ay namamatay ng maaga dahil wala rin pong pang-maintenance, di ba po? So ito po, dinala na po natin yung mga serbisyong medikal tulad ng mga ECG, X-ray, urinalysis, blood chemistry. Meron din pong doctor consultation at libreng gamot. Para po hindi na po mahirapan yung ating mga kababayan. Lalo na po yung ating mga senior citizens. In terms of legislation naman po, gusto natin magkaroon po tayo ng subsidy, lalong-lalo na po sa ating mga senior citizens, qualified senior citizens sa kanilang maintenance medicine. At syempre, yung mga karagdagang pondo na pwede nating ilagay sa pagpadagdag po ng mga public hospitals or clinics, kahit po clinics sa barangay level. Dahil ang nangyayari po, karamihan ng ating mga barangay na malalayo sa bayan, nagta-travel pa sila ng malayo. 1 oras, 30 minutes, 1 hour, magbabayad pa sila ng pamasahe. Kaya doon nauubos, hindi nagpapa-check up yung mga kababayan natin. So yung po ulit yung tatlo namin advocacy, yung ating edukasyon, kabuhayan at kalusugan. Yun lang po. Maraming salamat po. Sir Will, Lloyd Kaliwan from PNA. Sir, what's your reaction regarding dun sa survey ng Octa Research nung last January 25 to 31? 48% kayo. Then, from 4 to 12 place kayo. So, ano po yung react and what are the possible na campaign strategies pang gagawin nyo? Since pasok kayo dun sa 4 to 12 Senate. Okay, thank you. But anyway, alam mo, yung campaign strategy, hindi eh. I think ang importante ito, people will listen to you na totoo sinasabi mo eh. Wala kaming strategy eh. Hindi kami nag-iisip ang ganito gagawin. Wala. Dapat from the heart ang pagtulong eh. Well, yung aking survey, alam mo, 27 years na ako nag-daily show eh. 27 years na ako nakikinig sa kanila, nakikiramdam kung anong dapat gawin. And I think this is the right time for me. Itong tamang panahon na para magawa ko ng gusto kong pagtulong sa lahat. Not just inside the studio. Hindi lang magbibigay ng jacket, magbibigay ng cellphone, 10,000, 20,000. Ito mas kailangan na mas malawak na pagtulong sa ating mga kababayan. Hindi lang po pwede sa TV5, GMA, ABS, just a one show. And for me, alam niyo naman, marami na nag-alok sa akin to run for senatorial. But ako, sa tingin ko, dapat handa ka sa lahat eh. Hindi ka pwedeng sumabak sa isang bagay na wala kang alam. Sabi nga na nila, wala daw nga akong alam. Tama naman sila lahat eh. Wala akong alam na mang-api ng kapwa ko. Wala akong alam mang-isa ng bawat Pilipino. Wala akong alam na magnakaw. Ang alam ko lang, makagawa ng kabutihan sa mga nangangailangan nating kababayan. Which is, ilang presidente nang dumaan. Ilang senador. Ilang mayor. Ilang congressman. 27 years ako nakikinig sa mahihirap eh. Sabihin na, alam ko yung damdamin nila at galing din ako sa ganung buhay. Well, yung ratings for me, it's not about na 1 ka, number 12 ka. Importante, manalo ka para magawa mo yung gusto mong gawin sa bansa natin at sa ating mga kababayan. Hindi na sila nahihiya. Good afternoon po. Okay na. Good afternoon, sir. Snowbado po from Summit Media and Billionario. Sir Willie, a question lang po. Ano po yung nagtulak sa inyo to support ito pong 132 GP party list this time? And as we all know, kilala po kayo sa pagtulong sa mga mahihirap, which, kumbaga, yan po yung nagtulak sa pag-boom talaga ng inyo pong career, no? As a personality. Nakita niyo po ba yung mga ginagawa nila na binanggit po kanina ni Attorney JP as some of the reasons why you're supporting this party list this time? Ano po yung paniniwala niyo that this party list can help, kumbaga, propel yung inyo pong tinutulak para sa mahihirap? Thank you, sir. Good question. Alam mo, wala pa siya sa mundo, nakakalaro ko ng father niya sa golf. Kilala ko na si Congressman GP as a person, hindi as a party list. Matagal ko na nakasama ang tatay niya, we play golf, nagsisimula kami, wala pa kami mga kumbaga, struggling sa buhay. Kasi kababayan ko siya. Very humble ang tatay niya, saka ang focus ito, business. So kung magaling ka sa business, kita mo naman, si President Trump, businessman yan eh. Hindi ba, naging presidente. Ibig sabihin, pag magaling ka, ibig sabihin, iuunlad ang bansa mo pag magagaling ang tao nakakasama. Una, ang ganda ng concept nila galing sa puso na hindi kami magkasama. Ha? And then, accidental lang yun pag mag-uusap namin ng kanyang father, no? May nag-usap lang kami. And then yung aking concept din, puso para sa bayan.
So nagkaisa kami sa isang hangarin eh. Hindi mo kailangan maging magaling eh. Hindi mo kailangan maging cum laude, valedictorian, para gumawa ka ng kabutihan sa iyong kababayan. So itong aming team, it's really a goodwill team. Ang ibig sabihin to, magandang hangarin namin. Hindi na namin kailangan pa na kung ano-anong pag... Ako, I think, alam niyo naman, nagkampanya na ako dati sa tumakbong presidente, nakita ko na lahat. Siguro that's my training eh. Kasi nadidinig ko at nakikita ko kung anong pangangailangan. In fact, naiisip ko nga, nung naggaling kami Kabanatuan, ang lagi sinasabi sa akin, pangbiling gamot, yung anak ko hindi makapag-aral. Nung ko pa nadidinig yun, 15, 20 years ago eh. Hindi na babago ang buhay, pero ang dami ng ginawang batas. May nagawa bang batas para sa mahirap? Natupad ba lahat yung batas na ginawa nila? Di ba? May follow-up question ka ba? Parang, Kasi isa lang, kasi po yung GP party list, as we all know, alam niyo po yung sa MIC, may 3 times a week po silang medical mission doon, libre gamot, check-up, etc. Tapos tumutulong po sila sa mga estudyante ng mga magsasakang mga mahihirap. Nakita niyo rin po ba yun, boss? At kaya po, isin niyo yung GP party list sa program? in fact, bago ko sila, inag-aralan ko muna sila. Kasi baka nung pinapasukan kong grupo, hindi ba? Hindi magandang image. Baka makakatulong ba sa akin to? Makakatulong ba ako sa kanila? In fact, nakita ko magandang kausap silang isa abogadong bata. Hindi naman ako abogado. Alam ko lang naman yung gumawa ng, alam mo na, paraan para makatulong sa araw-araw. Ang father naman niya, businessman, at the same time, congressman, na magandang record. Marami ako nakakausap na congressman, nasa Senado. Oh, partner mo pala si Kong GP. Okay yan. So, ang ganda ng image, ang ganda ng puro positive yung nadidinig ko. Wala akong nadinig na, pare, huwag ka dyan. Naku, gamitin ka lang yan. Never ako nakadinig ng ganon. Follow-up question? O, sige. O, sige. Hindi, dagdagan mo pa. Sige. Ano pinagkait ba ng GP party list na nakita ninyo, boss? Na kumbaga, pagiging bukal din ng tumulong na nagsilip ninyo kaya po Pilipinas? Wala na sila. They're very much contented sa buhay nila. I think the good heart, yung puso talaga para sa pagtulong. Yun lang yan eh. Simple lang naman ang buhay eh. Ba't ba kami nandito? Ba't ba ako tatakbo? Kami ba yung magagawa pa ba ng kasamaan? Gagawa pa ba kami ng pagnanakaw? Sobra-sobra na yung nangyari sa buhay niya, sa buhay ng tatay niya. Kumpante na kami. Ako, sobra pa sa panaginip ko yung nangyari sa buhay ko. Gusto ko naman ibalik sa ating mga kabayan. 94.7% lagi na mahirap ang Pilipino. Ano dapat mong gawin ngayon? Anong batas para sa iyong mga kabayan? Kasi kung tatanungin niyo ako, ano bang propaganda mo? Anong plano mo? Siyempre, makagawa ng kabutihan sa mga kababayan natin. Mabago ang buhay. Tama yung sinabi niya, sa kanyang distrito, sa kanila edukasyon, di ba, trabaho, saka health. Pero sa akin, in general, I think ang importante, health is wealth. Kalusugan Kailangan yung kalusugan mo, talagang maayos ang kalusugan. Para makapagtrabaho ka, mabigyan kang trabaho na maayos. Kasi ang hirap, pag may sakit na magulang mo, asawa mo o anak mo, from there, okay. O after that, kung nakakapagtrabaho ka ng buti, mabibigyan mo ng magandang edukasyon ang anak mo. Yan ang basic na kailangan natin mga kababayan. Wala nang question? Thank you, boss, sir. Thank you very much. Okay. Sir Will, dito po. Thank you, Yes. Snow. Tayo daw po ako kasi natatabunan ako dito. Hello po, Krisha Subing po from The Inquirer. This is for you, Sir Willie. Sir, naalala ko po na dati tinaas po ni President Duterte yung kamay niyo as a senatorial candidate, but now it seems that you're distant from the PDP Laban state. So can I ask, ano po yung status of your candidacy? Are you affiliated with PDP Laban? Are you running as an independent? And what made you decide to run as such? Very good question. Affiliated ako sa mga Pilipinong nangangailangan ng tulong ko. Wala akong partido. Hindi ako sa gobyerno, hindi rin ako sa PDP Laban. Independent ako. Ibig ko sabihin, ang lahat ng kasama ko dito yung mga kababayan natin, sila ang partido ko. And I will listen to them. Kaya nga, ang ginagawa namin, wala kaming entablado. Wala kaming mga speakers na malakas. Wala kaming mga ilaw. Ang gusto ko, madinig ko talaga yung bawat sasabihin ng mga kababayan natin. Nahawakan mo sila, nangyayakap mo. Which hindi. Imagine mo, kung nagkakampanya ka, nasa entablado ka, hindi naman nila nahawakan Eto, nahahawakan mo sila. Nakakababa kami sa kalye. Nabibigyan mo ng jacket, nabibigyan mo ng t-shirt, nabibigyan mo ng cap. What is the meaning of, ako sa totoo lang, no offense man kahit kanina, I don't want to be called as a politician. Pag sinabi ng politician ka, nasa isip nila, corrupt. Hindi, makangako na. I want to be called as public servant. Gusto ko talaga magserbisyo. Kasi sapat-sapat na yung pinagkalob sa akin ng Diyos. Sa lahat. And then, about dun sa sinasabi mo, anong affiliation ko kahit kanina, wala. Gusto ko ma-affiliate o makasama ko yung mga kababayan natin. At maginig ko
lahat ng kanilang hinanaing sa buhay. And then, once na ako'y pagpalain ng Diyos, makupo ako sa Senado, may boses na sila sa Senado. I will discuss this. Aalamin ko rin ano yung mga bills o ano yung mga na-implement ng batas para sa mahirap. Bakit hindi nagagawa? Ang dami na pa nang nagawang maganda, bakit di natin na ginagawa? Kasi mahirap magdagdag ng batas na hindi naman nagagawa yung magagandang batas. What I know, marami nang na-implement sa mahirap, pero hindi yata nagagawa kasi wala daw pondo. Bakit walang pondo? Ang laki ng pera ng gobyerno. Yun, di ba? So, okay na ba? Okay na. Sige na, follow-up question. Sir, sorry. Current issues naman po. Sir, ayun nga po, nabanggit kanina na pasok po kayo sa Magic 12 and so there is a possibility that you will become a senator come June, July. Yeah, that's right. And with that comes the issue of impeachment po. Do you have a personal stance on this na po? I cannot comment on that right now. Una, hindi pa ako senador. Hindi ko pa alam kung ano yung ebidensya. Hindi ko pa alam kung ano yung mga mangyayari. Kailangan makita ko muna yung reklamo. Kailangan makita ko ano yung pinapahil sa Vice President. So, di ba? There's a law. May constitution. I will follow the law. I will not follow my emotion, my friendship, kung kanino man. Ang susundin ko dito, kung ano yung sinasabi ng batas at kung ano yung ebidensya. Kung guilty, di, ano gagawin ko? Di ba? Susundin ko yung tama. Pero kung di guilty, di doon ako sa hindi guilty. Mahirap kasi mag-comment right now. Una, I just wanna tell you, hindi pa ako nakuupo sa Senado. So, it's hard to comment on the impeachment. At wala pa akong nahahawakang reklamo about ano. Even the Senate President, hindi ba nga, kailangan daw yan sa June 2 na gawin para malaman natin lahat ng reklamo. Mahirap kasing madali na isang bagay na biglaan eh. Pinag-aaralan niya. Sa katandaan niyo po ito, ayun, yan din siya, pangalawang presidente. Pangalawa, vice-presidente po ang kinakasuhan dito. Napakabigat na decision ito sa bawat senador. Actually, alam ko, impeached na siya sa Congress, pero is she guilty? Hindi pa eh. Wala pa eh. Wala pang mga trial. So about the impeachment, I'm sorry, I cannot comment on that. I don't have the evidence, and I don't know what's the cause of this impeachment. Yun lang. Thank you. Hello po, sir. EJ Makababad po from Philippine Star. Sundan ko lang po yung question niya po. Are you now preparing po to be a senator judge po? Kasi pasok nga po kayo sa Magic 12 sa mga pre-election service, but are you somehow preparing na po to be a senator judge? Kasi sabi po ni Senate President Escudero na tatawid po siya sa 20th Congress. So, are you preparing to have lawyers po or studying po the articles of impeachment kahit wala pa po kayong nababasang mismong complaint? Ayoko naman maging confident na panalo na ako. So, mahirap naman maging ano muna. Siyempre, gusto ko muna makikita yung talagang I'm with the senators, no? Well, about dun sa... Siyempre, pag-aalalan mo to. Ngayon, nasa isip ko na sino yung mga gagaling na abogadong kukuhanin ko, the young and the seniors, para makontribute sa amin. Alam mo, sa totoo lang, hindi naman ako magdidesisyon dito basta-basta. You have your team, you have your legal team. So, lahat ng ito, hindi ba pag-aaralan nyo? Tama ba to? Ano ba ang batas dito? Ano ba dapat natin gawin? Ano ba magiging decision ko dito? With your decision also. It's not me, it's the legal team. Doon sa magiging team namin. And of course, kung magiging one of the judges ko, di ba, jurors ka ng Senate, mag-uusap-usap kayo yung 24 senators. So, alamin mo talaga kung dapat ba, kailangan bang i-impeach? Pero ba talagang kasalanan? So, aaralin natin. Pero, maganda yung tanong mo, in my mind, siyempre dapat prepared ka. Kaya lang, wala pa akong pinangahawakan about the impeachment. Alright po. So, if elected naman po as senator po, ano po yung committee po na gusto po ninyong salihan? Like for example, kasi si Robin Padilla po gusto niya nun mag-constitutional amendments kasi gusto niya mag-federalism. Kayo po, ano naman po yung Senate committee po na balak po ninyong salihan if elected po? Well, sa totoo lang, when I talk to Senate President Cheese, minsan sabi ko, hindi naman kami nagsisiguradong nanalo. Kung ako tatanungin mo, gusto ko yung talaga lagi nakakatulong, DSWD at yung PhilHealth or DOH, Department of Health. Bakit? Alam mo ba na mas maraming namamatay na mahirap kaysa mayaman? Kasi hindi sila nabibigyan ng tamang aruga sa ospital, kasi walang pera. Sa operasyon, sa gamot. In fact, yung 20% na discount ng senior, napakagandang batas niyan. Ako kasi senior na ako, no? Talaga ako, ginagamit ko yun Di ba? Privilege mo yun Pero for me, the DSWD, lahat ng mga hindi mawawala sa atin ang sakuna.
Alam niyo naman, every year may dumarating na bagyo sa atin. Gusto ko makapag-suggest ako na maganda. In fact, naiisip ko na isasuggest ko sa DSWD, kung ako'y matatalaga na bilang isang senador, gusto ko taasan yung mga eskwelahan, taasan yung mga gym nila. Bakit? Kasi napapansin ko sa news, hindi. Pag nalulunod na, lahat na, namamatay na. Alam mo bakit? Nalulunod. Bakit? Hindi na sila ma-relocate eh. Kasi mabababa din yung pinupuntahan na relocation. So I think ang importante, aralin natin yun eh. Yung mga eskwelahan matataas, tapos yung, kasi para pag merong sakuna, merong mga tinatawag nating pangyayaring kalamidad, nabibigyan sila ng wasto o tamang pag-aaruga at pag-aalaga. Yung importante yun. Kasi lahat ng tuwing bagyo natin, saan sila dinadala? Evacuation. Baha din ang evacuation. So mo dadalhin. Kaya hindi rin sila nagpupunta sa evacuation center. The best na pwede kong, kasi hindi naman ako magaling sa crime. Hindi naman ako palaaway. Hindi ako matapang sa ganyan. Dapat ang puso mo lagi may forgiveness. So ako gusto ko yung laging nakakagawa ng kabutihan sa kapwa. DSWD and PhilHealth, para mabigyan ko ng gamot yung mga senior na libre bawat barangay pag senior ka na, monthly. Maganda ba yung sagot ko? Oh, thank you very much. Okay. More questions, sir? Kuya Will, Nick Lipana Echevarria po from DWDD. Once elected, sir, since na parang independent kayo lumalabas ngayon, no? Once elected, saan kayo sasama? Sa majority, minority? Sasama ako sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Hindi doon sa majority. Kung ano yung mabigay sa akin ng SP na Senate President, hindi ako mamimili. Kung ano yung pagkaloob sa akin, hindi ako makikipag-away para sa isang committee lang na, kung ano pagkaloob sa akin, tatanggapin ko. Hindi ako, yung gusto ko to. Kasi wala akong intention na maging majority. Kung minority, gagawin ko rin trabaho ko as a minority senator. Yun lang. Yes, sir. You are running for the Senate, so alam naman natin pagdating sa Senado, national, international policies or foreign policies ang pinag-uusapan natin dyan. So, pwede ko namin malaman kung anong stand ninyo, let's say, dito sa current issues sa West Philippine Sea. Magandang tanong yan. West Philippine Sea na yan, executive yan eh. Sa presidente yan eh. Pero, ibig sabihin, mahirap kasi maliit na bansa lang tayo. Kung makakagawa tayo ng diplomatic, puro diplomasya, hindi natin makayang labanan itong China eh. Sa totoo lang, dapat ingatan natin ang bawat buhay ng ating mga sundalo, Coast Guard. Bakit tayo makikipagkompetensya sa alam natin, langgam lang tayo, higante ang kalaban natin. Dahil lang ba sa arian natin, ibubuwis natin ang buhay ng mga sundalo natin. Para sa akin, ang importante, kung ako ay matatalaga sa Senado, you have to discuss this with the executive and all the Senate and all ng legislation. Dapat pag-usapan natin to, pagtulungan natin to, ano ba ang dapat? Kailangan ilapit to sa Presidente. Sir, ano ba matutulong namin sa iyo? Ano ba dapat namin gawin? Anong gagawin ng Senado para for me, hindi natin kayang labanan ng China. Kailangan ingatan natin ang buhay ng ating mga sundalo at Coast Guard. So more on diplomatic process. Diplomatic dapat. Hindi natin kaya. Diyos ko, isang bomba lang sa atin, ilan ang kawawa tayo. Hindi ba? Ito, tinggal lang tayo ng China eh. Okay. Kita nyo naman ang ating mga gamit. Kita nyo naman yung ating mga, helicopter natin. Kukumpira mo sa kanila, napakalayo. Ang mas importante sa akin, buhay ng bawat Pilipino. Yes, sir. But that perception, sir, ang sabi nga nila, nagiging impression sa atin, yung perception na ganyan na parang maliit tayo sa kaya parang para daw lalo tayong binubuli ng China. Ano ba ang take nyo doon? That is the reality. O let's say, nakipag-away tayo, paano yung Coast Guard natin kung mamatay? Makakalaban ba tayo? Hindi ba? Kaya nga dinadaan sa ating pagdiplomasya sa pakikipag-usap. Alam mo, pag ang isang pamilya magulo na ang buhay ng lahat. Bakit tayo papasok sa gulo? Di dapat gawin natin mahinahon. Malay mo naman, dumating ang panahon. Maging maayos ang lahat ng ito. Di ba? Kita mo dati may World War I, World War II. Ba't natin papaabutin yung World War III? Nakita niyo yung buhay. Di ba? Sa Ukraine. Ang dami nagsasakripisyo. Bata na mamatay. Gusto ba natin mangyari sa bansa natin yon? Para sa akin, ang importante, buhay ng bawat Pilipino. Last na lang, sir. Kilala ko kayo bilang sa mga pagtulong, mga instant na assistance na binibigay ko ninyo. Anong specific na panukalang batas ang meron kayo
para once na ma-elect kayo, ma-institutionalize natin yung pagtulong na ginagawa ninyo so that mawala man kayo sa Senado, nandun na yun. Una sa lahat, talagang yung health ng bawat Pilipino. Yung pag-aaruga sa lahat, lalo na sa mga seniors. Importante sa akin ang buhay ng Pilipino. Alagaan sila bawat Pilipino. Ito nagpapatakbo ng bansa. Sila ang gobyerno. So para sa akin, kalusugan talaga importante. Yan ang uunahin ko. And then yung trabaho. Ako, ihikayatin ko na sana marami mga investors na pumasok dito para mas marami tayong matulungan ng mga ating kababayan. And then, ang edukasyon, importante. Saan ba nagsisimula ang paghubog mo sa iyong anak? Hindi ba sa iyong tahanan, sa nanay at sa tatay? Dapat magbigay natin ng aral din. Kasi marami talaga tayong mga kababayan hindi nakapag-aral. Dapat turuan din ng edukasyon yan. Tama si attorney, no? Kailangan talaga yung mga lugar na walang wifi, mabigyan eh. Importante talagang edukasyon sa mga bata dahil itong kinabukasan nating bansa. So, itong aking gustong gawin na batas. Alagaan ng bawat Pilipino sa abot kaya ng gobyerno. Sa pag nasa Senado na kayo, tutuloy niyo pa rin yung mga programa niyo ganyan sa TV. Nakakatulong, nakakabigay ng saya. Di ba? So, everyday. At in fact, binigyan pa ako ng TV5 na another day, Saturday, para sa Willing Layors. Ang gusto ko naman, yung mga bahay na papasukin natin to, walang electric fan. Bigyan ng electric fan niya. Di ba? Walang TV, bigyan ng plansya. Parang bibigyan ko sila ng magandang, yung pangarap. Kaya lang ang problema, kung walang kuryente. Kukunin ko ulit. Bigyan ng kuryente. Sir, salamat. Okay, thank you. Thank you so much, sir. We have room for one more question. One more question. Yes, sir. Kay Kuya Will naman. Kuya Will, tanong ko na. Okay. No, Mike. ito. Nabanggit niyo po kanina na ang layunin niyo is mapalapit doon sa ating mga kababayan. Ano po ang stand niyo doon sa programa ng pagkakamit ng food security? Dahil yan ang malapit sa sikmura ng ating mga kababayan. Lalo na ngayon, ilan sa mga issues na kinakaharap ay yung presyo ng pangunahing bilhin, partikular na ng bigas. Kayo po ay taga Nueva Ecija. Ano po ang inyong, sabi nga may aambag upang sabi nga mapatatag po yung food security natin sa bansa? Magandang question. Tama si attorney, no? Sabi niya, alam mo sa pagkakalam ko, 4 na beses na nag-aani ang Vietnam. Ang Pilipinas, 2 lang. Kung anong pagkukulang, kung anong kulang sa ating mga magsasaka, yun ang popondohan namin. Importante, yung agriculture na yan, yun ang importante. Paano tayong kakain kung wala tayong mga magagaling magsasaka? Lagi na lang ang magsasaka, laging malungkot. Napapansin ko yan, yung nagiging problema natin. Yung laging, importante yung mga machinery, importante, para hindi nahihirapan. Alam mo, siyempre, hindi na using. Hanggang ngayon ba, may nakakalabaw pa ba sa Kabanatuan? Meron pa rin. So, sana dumating ang time na wala na nagkakalabaw. Yung kalabaw nila, nandun nila sa bahay nila, kumbaga yun inaalagaan na lang nila. Pero dapat yung mga makina na importante, lahat ng itong kailangan ng mga magsasaka natin sa buong Pilipinas, pwedeng pondohan, pwedeng pagtulong-tulungan ng mga senador. Kasi ito nagbibigay sa atin ng buhay. Hindi ba yung mga magsasakang ito? So yun ang naisip ko dyan, tutulungan talaga. Mahirap talaga maging public servant. Dala mo lahat ng problema ng bansa. So hindi naman namin makakayang lahat yan natutulungan. Siyempre may mga aspeto lang dyan na pwede mong tulungan. Pero para sa akin, sa tanong mo, tumataas ang bigas, ang bilihin, makikipag-usap tayo sa kanila pag nakuha sa Senado. Para madinig natin kung ano yung kanilang mga suggestions, hinanaing. In fact, pag umiikot kami ngayon sa kampanya, nakikinig. Tinatanong ko sila, hindi lang ako ano ba ang sa tingin nyo kailangan natin gawin sa buhay ng mga Pilipino? Kailangan ko madinig ang hinanaing nyo para pag nandun ako sa Senado, eto yung nakausap ko. Kamukha, there was one time, no? Sa Batangas, there was one reporter, and tinanong, Kuya Billy, paano yan? Wala man lang kayong clinic sa isla. Dapat naglalagay kayo na clinic para yung hospitalization. Kailangan pang ibiyahe. So, nalalaman namin ngayon sa bawat probinsya ko, which is totoo nga naman. Ako, nakikita ko sa mga news, yung mga teachers na nagbubuhis ng buhay, dadaan pa ng ilog, wala nang tulay. So, itong lahat ng ito, edukasyon yan Marami tayong dapat natulungan sa kahirap magsilbi, pero masarap ang pakiramdam pag nagagawa mo ito ng tama at hindi ka gagawa ng mali sa ating mga kababayan. Alam mo, palakpakan yan. Di ba? Ganda, di ba? Bidadagdag sa atin si attorney kasi mas alam niya to sa Nueva Ecija kasi doon sila tumutulong.
Alam niyo po yung ginagawa po namin sa Nueva Ecija, ang ginagawa po ng aming provincial government, binibili po nila yung palay. Yung palay mismo direct from our farmers. Para po ng mas mahal pa na presyo. Kasi syempre nagiging problem din po natin ay ang kalaban po natin dito yung mga importation ng bigas from other countries. In fact, as of last year and most likely until today, we are the largest importer of rice in the world. Hindi in Asia, in the world. So, we have to address how do we protect our farmers, and one solution that we can emulate doon po sa iba't ibang lugar natin dito sa Pilipinas ay yung suporta ng gobyerno natin by buying the rice at a price na masisecure yung ating magsasaka. And of course, yung sinabi ni Kuya Will kanina, yung ating post-harvest facilities para mabawasan po tayo ng spoilage, yung hindi nasasayang na palay at bigas na hindi na nagagamit dahil either nabaha because of our alam mo naman na palagi umuulan sa atin, di ba? So, we really have to improve our post-harvest facilities. At kami ni Kuya Will, kaya po kami nagsama dahil siya sa Senado, lahat po kasi ng bills or batas, bago maging batas yan, kailangan may parallel bills from the Senate and Congress. Hindi naman po basta na ako lang or siya lang mag-isa, magiging batas na yan. Kailangan sabay po kami na magtutulungan para maging batas po yung aming mga gustong gawing panukalang batas. So, yun lang po ang dun sa agriculture po. Thank you. Sige, last question, sir. Sir, i-follow up ko lang about dun sa rice production yung support niyo sa magsasaka from Nueva Ecija. So, pamilyar po kami dyan. So, ang nagiging problema, let's say, last 2 years, so, dalawang crops yung wala sila. In particular, dun po sa may Aliagan, Nueva Ecija. Di ba, sa isang taon, twice tayong naglalagay. So, dun sa may part ng Aliagan, Nueva Ecija, twice. Ngayon lang nagkaroon ng second, yung last 2 years, dalawang crop na wala. So, ang problema is irrigation. Irrigation, yes. So, paano natin, kasi yun ang nagiging problema ng magsasaka. Lalo na ngayon, anihan. Merong naon ng umani. Pero ang presyo ng palay, bakit kapag yung time na yung umaani, bumabagsak? Opo. Kaya nakawawa yung magsasaka. Alam niyo po, ano po pangalan niyo? Nick Echepare po. Nick, N-I-C-K. Nick. Manong Nick. So, tama po yan. Karamihan po ng ating mga farmers nahihirapan din dahil sa ating yung sa irrigation, yung sa pagpatubig ng mga mga farmlands. So, alam niyo po, meron po akong pumunta po kasi ako sa DA at you have to do your homework, 'di ba po? At meron po silang ini-introduce na bago ngayon yung tinatawag nilang solar-powered irrigation pumps. So, these are some things that we can, implement. It takes time, of course. Hindi naman po magic to na bigla na lang, okay, may tubig na tayo, o kaya bago na yung equipment natin. Everything takes time, but this solar-powered irrigation pumps is a first step. And of course, we have to improve yung ating mga infrastructure on how we can deliver water to these lands. Yes, ang problema ho natin kasi sa magsasaka, hindi lang ho sa Nueva Ecija, hindi lang ho yung facilities, yung production cost. Kapag ho sila naggagawa pa yung gasoline, yung crudo, and then fertilizer. Opo. Di ba? Yung production cost, kaya bago umani yung magsasaka, lubog na sa utang eh. Pag minamalas, tinamaan pa ng bagyo, yun ang nagiging problema po natin. Tama po yun. So kaya nga po, kailangan din natin, maganda po yung ginawa ng ating administrasyon ngayon. Madami po sa ating mga magsasaka na may utang, we need na nila yon. Recently lang,
So, yun po ay karagdagang tulong. Pero tama po kayo. That's why we need to really invest. Even get investors from outside our country para ma-improve natin mismo po yung post-harvest facilities. Para po hindi lang lahat na pupunta lang. Kasi hindi lang naman po doon sa crudo yung gastos eh. Diba? Meron din sila doon sa pag-kolekta, yung pag-process mismo ng palay. Agricultural land to industrial land. Wala kayong may platform ganyan. Siyempre, yan pong, that's an issue for an LGU. But we would gladly coordinate or work with our local government units para yung mga pwede natin gawing industrial na agricultural lands, we can help facilitate. Thank you so much. Ay, Sir Will. Pwede ako magtanong sa young, pang millennials. You're from Philippine Star, no? Inquirer. Pwede mabigay ng mic. Kasi, laging kami tinatanong nyo. Ang question ko, sa tingin nyo, what is the problem of the country? Ano dapat namin gawin sa Senado? Hindi, kasi nasa boses nyo, kayo lagi nag-report, kayo marami nakakausap. Ano sa tingin nyo pwede namin gawin na may improve? Kayo, lalo ka na, you're young, di ba? Ano sa tingin mo ang problema ng bansa natin? Hindi, yes, Pwede nga sige. po, siguro nga po yung isa is yung corruption nga, no? Kasi yung funds sana na napupunta para sa mga social programs, napupunta na sa bulsa. So, sayang naman yung pera ng taong bayan, yung binabayad na buwis, no? And I think yung sa pagpapalakas din ng local government, I guess, kasi sila naman ang nagbababa ng mga programa sa tao, di ba? Although yung mga senador, kung kayo ma-elect, kayo yung gagawa ng mga batas. So, corruption, yung pagpapatibay, kumbaga yung mas mapaigting po yung paghuli, kumbaga, sa mga politiko or kahit sa mga ibang tao na nangongorap. I think that would free up a lot of money para sa gobyerno po. And then, doon na po mag-focus sa implementation ng mga social services. Marami nang magagandang batas, pero yung implementation yung nagiging problema. Correct. So, the problem is corruption. Tama? Na, di ba? Ilang tingin mo. Si Mr. na from Inquirer. Kasi ito yung mga, alam niyo naman to, di ba? Pag nagtatanong to, English eh. Di ba? Di ba? Yeah, what's your name? What? Krisha, question, no? You're from Inquirer. Sige, ano yung sa tingin mo problema ng bansa natin? Kasi sabi niya, corruption. Ako po sa ngayon, inflation, sir. Yun po yung pinaka-urgent na need ng taong bayan ngayon. And I think a lot of surveys also bear that out. Na yun po yung pinaka-priority nila over other concerns like impeachment and stuff. So I think all candidates should really put this as a priority po sa kanilang mga platforms. Okay, thank you ha. At least nadidinig ko yung inyong mga points, no? Power which of is the tama. peso. Yeah, but anyway, tama. Corruption, talagang, pag may corruption, talagang maghihirap ang bansa. Yan naman ta. And then, may sabi kayo kanina, ang sabi nyo ay politics. Too much politics. What do you mean by too much politics? Sige po. Lalo ng mga issue natin na politicize ni. So wala nang issue na hindi, lalo ngayong panahon ng kampanya, sir, kahit maliit na issues, inuugnay na lagi sa politics. So, tama kayo. So, dapat gagawa tayo ng ano ngayon? Plug or commercial. Dapat iboto yun, yung tamang hindi kumukurap. Dapat imulat sa tao yan. Etong problema natin, corruption, inflation, at sobrang politiko ang nangyayari sa bansa. Too much politics, sir, kasi yung balimbingan ba, pagkayari kakampin mo ngayon, susunod dito na sa kabila, so hindi mo na malaman kung ano stand talaga ng isang politiko. Ibig sabihin yan sariling interest lang ang ginagawa ng mga yan. So that's why, ganun talaga eh. That's part of life. Kasama yan sa buhay natin. Kaya nga ako, sasuggest ko, dapat talaga iboto yung mga tamang tao na. Iboto na natin yung talaga makakapagbigay na talaga ng maganda. Malay nyo, yung pagpasok namin dito, pagpasok ko, maiba. Hindi puro batas na, hindi ba? Puro matataas. Eh, hindi ba ang dami nang naging senador na marami nang ginawang batas? Is it implemented? Implement ba? Yun lang ang tanong ko. Kaya ako inaalam to, nagtatanong kayo sa amin ng aming gustong gawin. Ngayon gusto ko naman malaman kung ano dapat namin gawin. Dahil sa inyo nang gagaling ito lahat ng mga tanong na to eh. Okay? So ano, wala na? Okay na?
Maraming salamat po sa mga questions po ninyo. So, maraming salamat din po, Sir Willie, na may puso para sa bayan at galing sa puso po ang paglilingkod. Attorney JP Padiernes po. Thank you po. Photo op lang po tayo. Maraming salamat sa inyo for your time at malaking bagay ito sa akin, sa amin. We're learning from you. Natututo kami sa bawat Pilipino. Hindi kami natututo sa bawat politiko. Maraming salamat. God bless you all. Thank you. Meron ba kayong merienda, fruit salad? Sila gagastos sa... Kapatid, kapuso, at kapamilya, saan ka man nagmumula, may pera o wala, kasama ko kayo, pagsisilbihan ko, handa nang maging ko para sa inyo.